Topic po natin, mga pagkaing nakakasira sa kidneys, mga pagkaing nagpapataas ng creatinine. Narinig nyo na ba yung word na creatinine? Delikado po yan. Oras na tumaas ang creatinine natin, may sira na ang kidneys natin. Kaya ayaw natin tataas ang blood test natin. Ang kidney disease mula stage 1 hanggang stage 5. Stage 1, umpisa pa lang kidney disease. Stage 5, dialysis na yan. Itong mga stage 3, mataas na creatinine nito. Siguro mga 200 to 300 na creatinine yan. So, paano tayo makakaiwas sa sakit na kidney disease? May kasabihan nga na sa pagdating sa kidney disease, 4 na letter D. May nagturo sa akin, 4 na letter D. Unang D is, first stage is diet. Na mali ang diet mo. Pag namali ang diet mo, masyado maalat, masyado matamis, pwede ka pumunta sa pangalawang letter D, which is diabetes. So, diet mali. Number 2, diabetes. Pag hindi ginamot ang diabetes ng matagal na panahon, hindi inayos yung diet, aabot tayo doon sa pangatlo, yung tataas ang creatinine at dialysis. Yun ang nakakatakot. Kasi pag nagda-dialysis, lalo na chronic dialysis, tuloy-tuloy na yon. Pag diet, diabetes, dialysis, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung pang-4 na letter D. Kasi yun ang pinakadelikado na pang-4. Alam nyo na siguro ano yung huling letter D. So, para umiwas tayo sa sakit at pagkamatay, maaga pa, kahit wala pang sakit, ayusin na natin. Kasi yung kidneys natin, pag tumatanda tayo, hindi nyo lang alam. Pag tumatanda tayo, kahit okay ka, humihina ang kidneys. Hihina ang puso, hihina ang buto, hihina ang mata, tenga, pati kidneys humihina. Kaya mas maingat tayo sa pagkain, lalo na pag tumatanda. Ayan, no? Sodium ang kalaban ng kidneys, alat. Okay? Huwag maalat, magmamanas, tataas blood pressure. Ayaw mo rin maraming protina. Okay? Mga high protein, puro karne, walang kanin. Kung bata ka pa, siguro kaya. Pero pag may edad na may sira kidneys, ayaw natin maraming protina. Nahihirapan ang kidneys dyan. Yung maalat, matatamis masyado, ayaw din natin. So, alat, tamis, at protina. So, habits na nakakasira, added dito, salt, too much salt. Diba? Too much meat, sinabi ko sa inyo. Yung mga pain reliever, lagi ko sinasabi, pain reliever, masama din yan. Pain reliever, kita nyo, kayo po mag-comment. Comment kayo dyan. Pag meron kayong kidney problem, mataas ang creatinine, nagda-dialysis, baka mahilig kayo mag-pain reliever dati. Yan ang babasa ko lagi sa comment. Minsan, kahit paminsan-minsan lang pain reliever, natsatsambahan . Tapos, yung tamang inom ng tubig, ituturo ko sa inyo. Ano ang tamang dami ng tubig para hindi masira ang kidneys? Ito ang 5 stages ng kidney disease. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Stage 1, masaya pa yung kidneys pero medyo may sira na to. Yung creatinine nito medyo bahagyang tumataas na. Pero yung lakas ng kidneys niya 90% pa. GFR 90% pa. Pag mild na, stage 2 na, yan, nakasimangot na. Stage 2, stage 3, mataas na creatinine. Baka 150, 200 na. Mahirap na ibaba. Baka dun nga sa mga pagkaing mali na nakain. Baka dahil sa diabetes, nakakataas ng creatinine. Pag malala, high blood na hindi ginagamot, nakakataas din ng creatinine. Ito yan, no? May sira na ang kidney, so 30% na lang, 50% lakas. Stage 4, malala na to. Mataas na creatinine, baka 300, 400 na to. Pwede na nga mag-dialysis sa stage 4, early dialysis. Pero iba, inihintay na kidney failure na, sira na talaga bago magda-dialysis. Usually, pag ganito nag-dialysis, tuloy-tuloy na . Pero pupunta kayo sa nephrologist ninyo, malay natin, baka may maayos pa. Baka biglaan lang na dehydrate, nasira, pwede pa makabawi minsan ang kidneys o baka kidney stones, baka makabawi pa. Pero kadalasan, mahirapan po. So yan Dito, salt, sugar, bawasan, protein, sinabi ko sa inyo. Vitamin C,
Siguro hanggang, ako 500 milligrams a day, pwede na. Yung iba hanggang 1,000 milligrams or 1 gram in a day, pwede na. Huwag nyo na sobrahan kasi ayaw ng mga kidney specialist yan. Pag lumampas kayo sa 2 grams vitamin C, baka magkaroon ng bato sa kidneys. Nakakakos ng bato Okay, painkiller, masama. Mamaya din yung mga contrast dye, CT scan, MRI. Minsan may dye ini-inject. Kung may sira ang kidneys, kailangan binabantayan. Baka makasira din ang kidneys. So, ano ang dami ng tubig na kailangan? Tamang dami, ito, 2 liters. Ang pinakamagandang dami ng tubig na happy ang kidneys natin ay mula 2 liters hanggang 3 liters in a day. Ulitin ko, kasi marami nagko-comment nababasa ko na yung comment nyo dati. 2 liters, 2 litro is 8 basong tubig or fluid sa isang araw. Tubig or fluid. Pwedeng 8 basong tubig sa araw, mas maganda. Pero kung ayaw nyo ng tubig, baka palitan mo yung mangyayari. Baka isang soft drinks ka, isang kape ka, isang tsaa. Isang soft drinks, kape, tsaa, o 3 na yon. So, 5 baso na lang yung tubig mo. Pareho din yun, 8 din. Pero, mas gusto natin yung soft drinks mo, yung kape mo, at yung iba pang liquid na matatamis, palitan mo na lang ng tubig kasi mas healthy. So, 2 liters ang pinakakonti, 8 basong tubig, pinakamarami, ideally mga 3 liters. Average lang to. Hindi to 100% sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung malaki ka talagang tao, construction worker ka, pwede ka mas marami sa 3 liters a day. 12 glasses yun. Or kung payat na payat ka naman, 80 pounds ka lang, naka-aircon ka lang, nasa bahay ka lang, baka pwedeng 4-5 basong tubig lang sa'yo. Pero on the average, pinaka-happy ang kidneys mo, pinaka-happy ang creatinine sa 2 liter to 3 liters. Actually, pag medyo kidney failure na, dito na, gusto nila 3 liters 3 litro or 12 glasses of water ang pinakamaganda. Gusto ng kidneys tubig Tubig ang gusto niya. Ayaw niya soft drinks, ayaw niya diet soda, ayaw niya energy drinks, ayaw niya matatamis. Ang gusto niya tubig. May pag-aaral yan. 3 liters, 12 glasses of water, mas nakakababa konti ng creatinine. Mas napipigilan ang pag-angat ng creatinine. Ngayon, may nagko-comment, Doc, gano'n ba karami ang 1 basong tubig? 1 basong tubig, 8 ounces. Siyempre, isang normal na baso. Kasi ang 1 baso daw niya ay yung 16 ounce na nabibili sa fast food. Siyempre, hindi 1 baso. 1 baso is normal na baso, 8 ounces. Yung ganyan lang, normal lang. 350 ml. Hindi, 240 ml. 250, 240. Yan. Ito, kidney nutrition principle. Habang di nagda-dialysis, ang ayaw niya maalat. Maraming alat na nakatago. Maliit lang to, ako na lang magsasabi. Salt, barbecue sauce, ketchup, soy sauce, mix, betchin. Ang betchin, monosodium glutamate. Sodium din siya. Alat. Lahat ng mga chichirya natin, may betchin, MSG, maalat. Instant noodles, wag masyado yung alat. Canned food. Yan, seasoned salt. Yan ang may iniwasan. Tignan nyo, Pag ang pagkain ay galing sa fresh, galing sa puno o bagong kuha sa farm na manok, ay mababa siya sa salt. Wala siyang asin. Cucumber, 7 slices, 2 milligrams of salt lang. Ang konti. Pero pag ginawa mo ng pickle siya, 900 milligrams. From 2, naging 900. Manok, bilhin sa palengke, iluto. Wag mo kung walang timpla siya, 69 milligrams lang. 69. Pag ginawa mo na siyang fast food na masarap sa fast food, ayan 2,000 milligrams. From 69 milligrams ng salt, naging 2,000 milligrams. Grabe yung more than 10, 20 times. Grabe, 30 times atang tinaas nyo. Dahil binudburan ng alat Lemon, 1 milligram of salt. Pag salt, ang taas. Soy sauce, 1,000 na. Ito, pork, baboy. Pag niluto mo lang, ang konti lang, 59 milligrams lang. Pag ginawa mo ng bacon, hotdog, hamon,
1,000 milligrams. High salt, maraming manas, maha-high blood, mahihirapan ang kidneys, tataas creatinine, papunta sa dialysis, tuloy-tuloy ang dialysis, delikado. Delikado. Okay? Ayoko na sabihin, pero basta delikado yung mataas na creatinine. Huwag niyong papabayaan. Okay? Ilaban pa rin natin. Sa atin yan ang problema. Ang gastos kasi sa dialysis, hindi lang naman yung dialysis, bibili ka pa dialyzer, meron ka pang erythropoietin, meron ka pang gamot. Kaya sobrang mahal. Kahit malibre pa yung dialysis, magbabayad ka pa rin. Kahit malibre siya ng pilet. Anong pagkain nakakasira sa kidneys? Nakakataas sa creatinine, nandito, 10 yan. Number 1, tulad ng sabi ko, sobrang beef, sobrang pork, sobrang protina, nakakasira ng kidneys, kaya bawasan. Okay, damihan mo inom ng tubig. Ngayon, kung healthy ka, kaya naman kung healthy ka. Pero kung hindi ka healthy, tumatanda, wag masyado. Ha? Wag masyado. Actually, mga may kidney failure, may kidney disease, stage 3, stage 4, ang protina nila ang konti. Ang turo nga sa kanila, kumuha ng maliit na pork chop, hati-hatiin, tadtarin, gawing giniling, para lang mukhang marami. Kasi bawal nga sila protein eh. High protein, nakakataas ng creatinine. Dark colored soft drinks, energy drinks, so hindi rin maganda. May phosphorus, ayaw ng kidneys. Water na lang, lemon na lang, tsaa na lang. Instant noodles, maalat. O pwede yung kanin na lang, o spaghetti na lang, o yung noodles, huwag mo masyado lagyan ng alat. Processed food, sinabi ko sa inyo, sobra alat. Hotdog, bacon, ham, lahat ng gusto natin. Mga salty natin, nandito rin natin. Palitan na lang ng fresh foods. Fresh na fish, chicken, munggo. Pwede ang munggo, Munggo is vegetable protein, Protina siya. Pero galing sa gulay, pwede yan sa may kidney problem. Junk food, sobra alat, salt and vetchin, maalat. Ano na lang, iba na lang, gelatin, yogurt, gulaman na lang. Pilipino, puro tayo tuyo, daing, tinapa, salted egg. Pwede naman salted egg. Huwag naman siya. Fresh fish, hard-boiled egg. Delata na maalat. Delata, meron namang delata na in water na hindi masyadong oily. O yung iba, hinuhugasan pa nga Hinuhugasan yung meat o binababad sa tubig para mawala lang yung alat. Okay? Salty, patis, toyo, bagoong. Yan, nakakasira din yan sa kidneys. Herbs, garlic. Pwede naman itong maalat. Sabi mo, Doc, pwede ba kumain walang alat? Ang problema nga kasi, ang recommended salt natin is only 2,000 milligrams or 2 grams in a day. Yun lang ang recommended. Tayo, ang Pilipino, hindi 2,000 milligrams. Ang average natin ay 8,000 milligrams, which is 4 times more. Yan, Kaya nga, 4 times more. Kaya nga itong chicken na 69 milligram lang, pag ginawa mong manok ng fast food, 2,000 milligrams, yan na. Yung manok na yung kinain natin sa fast food, yan na ang dami ng alat natin for the day. Kaya lampas-lampas tayo. Alcoholic drinks, hindi maganda. Painkiller medicines, hindi maganda. Tulad na sinabi ko, mefenamic acid, ibuprofen. Kung hindi kailangan, wag na lang. Kung bibigay ng doktor, baka 1 week or less. Paracetamol, better. Gusto nyo pain reliever, yung mga pamahid na lang. Wag na lang iniinom. Baka makasira ng kidneys to. Hindi lang kidneys masisira sa pain reliever, pati tiyan, pwede dumugo, pwede ma-high blood. Nakaka-high blood din ng painkillers. At NSAIDs yan Tsaka sa kidneys, hindi maganda. Yung mga naka-dye, mga CT scan, MRI, angiogram, unang-una, pag ni-request naman ng doktor, wala tayong choice, di ba? Kailangan makita, baka may baraka sa puso, kailangan makita CT scan, baka may cancer, may bukol, o kailangan gawin. Walang choice. Kaya lang, kahit gagawin siya, may chance masira ang kidneys. Kaya dapat, paalam nyo sa doktor nyo, may sira kidneys ko, may kidney stone ako, maalat ako kumain, may high blood ako, may diabetes ako. So, habang ginagawa yung procedure, para ma-protect yung kidneys. O baka may way na ibang paraan na hindi masyado maraming dye,
na para na ginagamit. Kasi contrast dye, ayan o, kidney failure due to contrast dye o. CT scan, MRI o, ayan o. Dapat aware din yung doktor nyo. Okay, usually ang ginagawa dito, bago inject ng dye, lalagyan ng tubig. Baka bigyan ka 1 litrong tubig, uminom ka maraming tubig. Tubig talaga pampabuhay eh. Inom maraming tubig, tapos minsan may binibigay na gamot para pagpasok ng dye, mailabas lahat. Yung mga binubugbog, hazing, di ba? Nababalita yung mga frat, binubugbog. Bakit namamatay yung nabubugbog? Kidney failure. Kasi pag nabugbog to, binugbog tong muscle mo, di ba? Sa binti, pinapaddle yung puwet, di ba? Pag pinadal mo na pinadal, yung muscle nadudurog. Ano ba ang muscle? Protein, di ba? Muscle sa katawan, dinurog yung hita, dinurog yung puwet, kakapalo. Muscle yun protein pumunta sa dugo. Parang kumain ka ng 10 steak. Pagpunta sa dugo ng protein, magbabara sa kidneys, rhabdomyolysis, kidney failure. Yan ang sinasabi ko sa inyo, high protein, hindi maganda. Kakapalo ng hazing, yung protina ang magki-kidney failure. Kaya mga na-hazing, ang ihi nila kulay brown. Tapos magki-kidney failure, kaya namamatay. Anong treatment? Para hindi mamatay sa hazing, bago magpabugbog, uminom ng 1 litrong tubig. Maraming tubig, kaya habang nabubugbog, kung pwede mo maihi lahat, yun talaga ang secret. Diba? Kahit exercise, bago mag-exercise, inom ka ng tubig. Kaya yung mga iba, nakikita ko nagsasabi, 3 basong tubig lang sa araw. Pwede kayo mabuhay 3 basong tubig isang araw. Pero para sa akin, very, very risky. Tubig lang naman wala namang bayad Ano pa pinag-aawayan natin doon, di ba? Oo, mabubuhay ka doon. Kaya lang, ako rin, sinubukan ko na kidney stones ako noon 3 glasses lang ako. Kaya, kung gusto nyo safe, 6 na baso, minimum. Kung kaya nyo 8 glasses, yung water, mas maganda. Pero kung uminom ka ng buko, tubig na rin yun. Uminom ka na sabaw, bilang na rin yun. So, hindi mo naman ilalagok yung 8 ng isang inuman Okay? Sana po malinaw to kasi ito, simpleng tip, pero pampahaba ng buhay nyo, malaki matitipid nyo. Kidney failure symptoms. Sintomas? Una-una sa skin, makikita mo na yan. Yung mga pag talagang stage 4, stage 5. Kasi yung ihi, nababawasan na, yung dumi ng katawan, hindi na nalalabas. So, lalabas yan sa skin. May parang kati-kati, yan, may pula-pula. Pwede rin magiging anemic. Ang may kidney failure, anemic na yan. Stage 4, stage 5, anemic. Kasi ang kidneys ang gumagawa ng erythropoietin, isang hormone, mula sa kidneys, inuutusan ang bone marrow natin, ang buto na gawa ka ng dugo. So, pag nasira yung kidneys, hindi siya nakaka-produce ng erythropoietin, hindi mauutusan yung buto na gumawa ng dugo. So, anemic siya, maputla. Okay? Kaya yung mga nagdadialysis, nag-i-injection ng erythropoietin, which is magkano? 3,000, 4,000. Bawat injection, twice a week, for life. Magkano na yon? Wala pang dialysis yon, di ba? Kaya hindi nga pwede. Kaya itong mga alat, iwasan na natin. Kidney failure, napapagod, nagsusuka, maga yung muka, manas ang tiyan, manas ang paa, ang ihi, mabula masyado. Pag mabula ito, sabihin may protein lumalabas. Ibig sabihin, hindi na maganda yung filter ng kidneys natin lumalabas na. Minsan, nagkakatubig sa baga, humihina ang ihi. Pinaka-problema natin, diabetes at high blood. Yan ang nagkakos ng kidney failure. Plus ito, lahat na to. Diabetes, high blood, alat, tamis, fluid. Kita mo? Tubig. Sabihin nyo, importante ang tubig yan. Counted siya sa malaking tulong sa kidneys, tubig. Yan, pain reliever, smoking, healthy weight, bawas salt, bawas alat, yung sugar lang Nandito na yung sugar, bawas sugar. Kita nyo, ito pa lang nandyan na lahat ang pinakamahalagang tips para hindi masira itong kidneys natin. Okay? Pag nasira ang kidneys, maganda kidney transplant. Kaya lang, mahal, 1 million, 2 million. Yun ang problem natin. Hanap pa tayo ng kidneys. So, kidneys, para maging healthy, ipa-check ang diabetes, blood sugar. Ipa-check ang blood pressure. Kailangan normal yan, 2.
pa-check ang cholesterol. Ang blood pressure na gusto natin sa may kidney disease ay hindi 140/90 or lower. Di ba yan naturo natin? 140/90, mas mababa, okay na yan sa normal na tao. Pero kung may diabetes ka na baka may sira ang kidneys, ang gusto mong cut off ay 130/80. Ulitin ko, ang red nyo ay hindi na to, mali na to. Ito pang normal na tao. Pag may kidney problem, may diabetes, 130 lang to over 80. Yan na max mo. Gusto mo mas mababa para hindi masira ang kidneys. Punta sa doktor pag siyempre tumaas na creatinine, mahina na ihi, nagsusukan na. Okay. Ito yung mga blood test para makita natin creatinine. Urinalysis, malalaman kung may sira kidneys, blood test, complete blood count, fasting blood sugar, potassium, creatinine tumataas. Ultrasound ng kidneys, makikita kung ano ang problema sa kidneys, may bato ba, may infection ba, maliit ba ang kidneys. Ang may kidney failure, lumiliit ang kidneys. So, pumunta sa kidney specialist, nephrologist, linyang-linya nila to. Every 3 months, kung tumataas ang creatinine, yan talaga ang magagawa natin. Okay? Wala na tayo ibang paraan. Ito talaga, ayan, para hindi mahirapan yung kidneys natin. Sa nephrologist, every 3 months, tutok, kailangan gastusan eh. Kasi oras na tumaas yung creatinine, madali tumaas, mahirap bumaba. Yan ang problema, mahirap bumaba. Sana po nakakatulong tong video. Sa tamang pagkain, tamang pag-inom ng tubig, tamang gagawin, tamang check-up sa doktor para ma-save tayo sa kidney disease na sobrang taas at sobrang dami. Alam mo sa Pilipinas, ilan ang nagda-dialysis? Almost 80,000. 80,000 ang nagda-dialysis sa atin. At another 80,000 ang dapat nagda-dialysis pero hindi na nagda-dialysis. Malamang maaga na mamatay. Kasi hindi na nagda-dialysis eh. Walang pera na, hindi na makaumpisa eh. Kasi yung pag-umpisa, marami ka nang gagawin eh. May shunt pa, may ano pa. Sobra laking paghihirap. Junk food lang pala iiwasan. Junk food, fast food, alat, and kaya naman natin ayusin. So, habang maaga pa, habang wala pa kayong sakit, share natin tong video para makatulong sa pamilya at kaibigan natin. God bless po.